authentic voices, meaningful conversation. Together, we share stories that inspire and lessons that last. Because real lives bring real lessons. This is Pilgrim Talks. Okay, tonight we have a very special guest, of course. Meron po tayong inimbitahan na i-interviewin po natin ngayong gabi. Ayan, so sana ay magkaroon po tayo ng magandang usapan at the same time, makakapulot po tayo ng maraming aral. Ayan, so pag-usapan po natin sa gabing ito ay patungkol po ito. Siyempre, sa buwan po ng September ay nasa stewardship po tayo. Kaya i-relate po natin sa tema po sa simbahan po natin. Kaya sa gabing ito, interviewin po natin ang guest po natin. Patungkol po ito sa treasure. Kasi yung buhay po nitong kapatid po natin na ito ay proven and tested. Ayan. So, when it comes sa managing ng treasure po niya, at the same time, syempre, pamilyado po ito. Hati yung kanyang ginagawa sa trabaho. Meron pa siyang negosyo. At the same time, ay aktibo sa gawain ng Diyos. Kaya makakapulot po tayo ng aral. So, welcome po natin ngayong gabi si Sir Sidney. Sidney ka. Brother Sidney na lang. Brother Sir Sidney. Okay, thank you brother for having me tonight sa Pilgrim Talks. So, medyo kinakabahan ako ng konti, brother, no? Kasi sobra naman nakaka-overwhelm yung pag-introduce mo naman sa akin. So, thank you so much sa biyaya ng Panginoon. Salamat sa magandang biyaya niya talaga na binibigay niya sa atin, brother, no? So, all glory belongs to God talaga. Oo. So, thank you sa masarap na merienda, oh. Kain tayo. Salamat po sa nag-sponsor. Sir, kamusta po ang buhay? Kamusta po yung siyempre yung buhay niyo po ay, sabi ko nga kanina, marami po kayong focus sa family. Ilan po yung anak niyo, sir? Bale, tatlo na po. Tatlo na, brother, yes. Dalawang lalaki, tapos isang lalaki, babae. So, aside sa family, meron pa po kayong trabaho sa government. Yes, I am a member of Bureau of Fire Protection, assigned at Narvacan Fire Station dito. At meron din tayong sideline ng konti kasi London Bridge naman tayo, bro. Oo, kaya kailangan sumideline kasi tatlo na yung anak natin. So, kalakasan nilang merienda, gatas, pati. Tapos allowance din ni Mrs. So, kailangan talagang mag-doble kayod. At least, well-managed naman po lahat, no? Sabi ko nga, sa biyaya ng Panginoon, nakakaya naman natin. So, kasi kung ako lang, siguro, ewan ko, baka hindi ko kayang i-manage. Sir, bali yung ano po natin, pag-usapan po natin ngayon, syempre, yung buhay nyo, at based on your experiences. Kasi sa buwan po ng September ay nasa stewardship man po tayo. So, pag-usapan po natin patungkol po sa kayamanan. Yung kayamanan. So, syempre, kapag sinabi natin na pera, ay hindi naman yan sa palakihan. So, since meron naman po yung word na stewardship, at papaano nyo po ito na sa usaping stewardship, kung i-relate po natin yan sa financial or monetary na pamumuhay po natin. Ano po yung pagkakaalam nyo po sa stewarding the treasure? Okay, magandang katanungan yan, brother, no? Stewarding the treasure. May nabasa kasi ako sa Bible, sa Psalm 24:1. Sabi doon, na lahat ng nandito sa ibabaw ng lupa, pagmamay-ari ng Diyos. Oo. So, lahat to, ibig sabihin, lahat ng cellphone ko, lahat ng kung anong meron ako sa Panginoon. Ibig sabihin, hiram lang yon. Parang manager ba? Na ito'y pinahiram lang sa akin. So, kailangan ko lang tong i-manage ng maayos. Tungkol naman sa pera, paano i-steward? Minsan kasi, alam mo yun, kung wala talaga yung pananampalataya mo sa Panginoon, parang ang hirap, brother. Oo. Lalo't ngayon, medyo sa mga inkik, yung tawag nila sa mga gantong buwan is ghost month. Ibig sabihin, katumal. Though sabi ko nga kanina, nasa government tayo, employee tayo, kawani ng BFP, Bureau of Fire Protection.
Pero yun nga, marami tayong utang. Pero oo, pero yun nga, sa biyaya talaga ng Panginoon meron naman, sapat naman yung binibigay sa atin ng Panginoon. So, yun yung sagot ko sa katanungan mo ba? Ayan, so maganda no. Nag-quote po si Sir Sidney ng Brace, lahat ng meron sa tao, particular sa anak niya, lahat ng meron sa atin ay galing sa Diyos. Tama. So kapag sinabi po nating stewardship, tayo lang po ay pinagkatiwalaan. Oo, katiwala. Katiwala. Oo. Ayan. So imagine no, si Sir Sidney po ay nasa ano na yan, nasa trabaho, may trabaho na. Tapos may pinagkakakitaan pa. Pero may times talaga na nag-short pa rin. Oo, pero sa biyaya ng Lord, Nagpapatuloy, brother. Kasi alam mo yun, na alam mo ang gipit ka tapos lalayo ka pa sa Panginoon. Diba? Mahirap Siya yan. naman lahat yung source. Siya yung nagbibigay ng kalakasan natin, katalinuhan, lahat-lahat. Sabi ko nga sa ibabaw ng lupa, lahat to, hiram lang. Anytime, any moment, pwedeng kunin ng Panginoon. Oo. So, laging prayer ko. Kasi yung kayamanan, hindi lang naman siya nakafocus sa salapi. Brother, Pera. naniniwala ka ba doon? tama po. Ang kayamanan, ang talaga pinagmamalaki kong kayamanan, yung pamilya ko. Oh, Oo. sana all, no? Oo. Kaya ikaw, brother, mag-asawa ka na din kasi importante, may katuwang ka sa buhay. Oo. Oo. Pero yun nga, lahat ng papuri, binabalik ko talaga sa Diyos. Kasi kung anong meron man ako ngayon, ine-enjoy ko, lahat yun biyaya ng Panginoon, brother. Wala akong may pagmamalaki, hindi dahil magaling ako, hindi dahil madiskarte ako, hindi. Lahat yun, sa Diyos lahat. Sabi ko nga, lahat ng meron ako ngayon, pinagkatiwala lang ng Panginoon. So, masaya ako kasi yung mga anak ko, nakikita ko na. Alam mo yun, habang lumalaki sila, kampante ka na, nasa church sila, umaawit sa harapan. Though, alam mo naman, hindi naman tayo nabubuhay lang sa, alam mo yun, kailangan din naman talaga ng pera. Oo, salapi. Kailangan din naman tayong bilang isang ama, ikayod, kumbaga. Kailangan natin magdoble kayod para at least mabigay din natin yung gusto nila. Kasi as Christian, bilang isang Kristiyano, hindi naman po pwedeng Christian by words. Pero nakikita ng mga tao sa labas, kung talagang Kristiyano yan, anak ng Diyos yan, ba't ganyan yung buhay nila? So, dapat laging balance, brother. Maganda yun, no? So, maganda yun na notation. Bilang isang anak ng Diyos, not only by words. Kasi minsan sinasabi natin na meron tayong Diyos, pero by action, kapag hindi nila nakikita, parang mahirap paniwalaan. Mahirap talaga, brother. Ayan. So, there's nothing wrong sa pera. Kasi sa panahon natin ngayon, kailangan talaga ng pera. Tapos, di ba? Ito nga lang. Ito nga, kung wala kang pera, kakain ka ba ng kakain mo? Wala. Kaya tama yung Bible lang sabi, the love of the money is the root of all evil. Tama. Pero money alone is not bad. Oo. Yun nga lang, pag minahal na natin ang pera, yun Doon pumapasok talaga yung nagiging mali na yun. Mali. Kasi yung focus mo na nasa pera na eh. Oo. Kaya ngayon, at least, sa inyo, sa buhay po ninyo, na anong taon po kayo nakakilala sa Diyos? Bale ko, brother, I was second year high school at that time. By the way, baka pwedeng malaman yung buhay nyo. Sige, pwede Sa ano, di ba? throwback. Paano kayo nakakilala sa Diyos? Kasi hindi nyo naman naabot ngayon kung sino kayo ngayon. At, I mean, kung ano na yung ginagawa nyo sa Diyos ngayon. Oo. Siyempre, may process yan eh. Una, siyempre, nung nakakilala kayo sa Diyos. Baka pwede nyo pa kaming bigyan ng kaunting insight lang sa buhay po ninyo sa buhay. Magandang katanungan yan, brother, no? So, mga kapatid, naligtas ako nung second year high school. Ilang taon kayo, sir? 14 years old. Ay, bata. Oo. January 17, 2006. Hindi ko makakalimutan na yun eh. Kasi yun yung araw na talagang tinanggap ko si Yesu Cristo sa buhay ko. Doon ko na naunawaan talaga na ang kaligtasan hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa, hindi sa pamamagitan ng pagsimba-simba lang, kundi kailangan mo talagang tanggapin si Kristo bilang personal mong tagapagligtas. At syempre, magsisi ka sa mga kasalanan mo. So, at that time, second year high school ako noon, young people, syempre, may mga pagkakadawin talaga. Nakakagawa din tayo ng... Pero, mga brother, kapatid, pagkatapos kong naligtas, talagang mainit ako sa Panginoon. Oo. Talagang umaga, hapon, nagbabasa ko ng salita ng Diyos.
Alam mo yun, meron mga sa buhay kasi meron talagang ups and downs. Ah. Naniniwala ka doon, brother? Tama po. Oo, hindi po pwedeng nung ligtas ka na, masasabi mo na, uy, Smooth na lahat. Oo, smooth na. Dapat, anak mo na ako, Panginoon. Kailangan okay na ang lahat. Hindi ganun yung proseso ng Panginoon eh. As family bilang isang, kasi ako yung panganay, brother. Oo. Ako ang panganay at that time. Ang buhay pa namin nun, parang isang kahig, isang tuka. Ang daddy ko noon is isang magsasaka. Umasa lang talaga siya, ilang buwan pa siya natetenga kasi nga alam mo naman pag nagtanim ka ng mga gulay ganun, hindi naman agad-agad yan tumutubo. Ilang buwan din hintayin. Buwan din aantayin bago magbunga yan, brother. Depende pa sa klima. Tapos si mama, pumunta lang sa tita ko na teacher, the late Auntie Mary Ann, si Ma'am Mary Ann. Tagalaba lang. Tapos paghapon na, pagkatapos ng klase namin, nagdidilig ako kasi binibigyan ako ng... Sa bukid na po yun? Oo. Binibigyan ako ng alawas ng lolo ko or si tita ko din. Kasi marami siyang plantita. So lumaki po kayo sa Taltalon din, naranasan nyo din sa... Oo. Pero yung kutis nyo pang mayaman na. Hindi naman. Hindi. Lumaki talaga kami sa hirap. Naranasan din namin kumain ng walang ulam. Yung, alam mo yung bagoong, tapos ginigisa lang ni mama. Okay na yun sa pang-almusal namin, yung baon lang namin doon sa 7. Minsan wala. Kaya ginagawa ko nun, diskarte ko. Lumalapit ako sa tita ko. Oo. Lumalapit ako nun. Talagang sa kanya ako humihingi. Pero sabi ko nga, hindi ko lubos maisip na ganito na pala yung narating ng buhay ko. Hindi dahil, sabi ko nga kanina sa'yo, hindi dahil sa diskarte ng buhay, hindi dahil sa magaling ako, matalino ako. All credits belongs to God talaga. Oo. Talagang, ewan ko, basta sa tingin ko, napakabuti ng Panginoon sa buhay namin. Sir, sino pong kasi nabanggit niyo po kanina, anong year po kayo? Grade? Second year. Kasi dati, may second year, third year, high school. High school, college po? High school. High school. Kasi ngayon is may K-12 na. Kaya grade 7, grade 8 na. Dagdagan na ng So, second year high school that time. Sino po yung personal na nakapag-witness sa inyo ng Word of God? Si Pastor Ronald niya. Pastor Ronald. Okay po. Siya yung talagang nag-akay sa amin. Tapos kayo po yung na-invite po sa church? Oo. Yung una noon, yung bunso namin kapatid, si Gayan. Siya yung Oo, kasi bata pa siya noon, siya yung parang sumasali sa mga Sunday school, ganon. Siya yung lagi yung sinusundo, brother. Pero lumipas ang panahon, siyempre nagtaka sila, sino kayang tatay nito? Kaya kaya bumisita sila. Oo. So, in short, hanggang sa whole family ay nasa church na kayo. Ay, oo. Pero since then ba sir, kasi nag-college po kayo, di ba? Nakapagtapos din. Ano po yung profession nyo by the way po? Nagtapos din ako sa Bachelor of Science in Civil Engineering. Civil Engineering. Oo. Pero nasa bureau kayo ngayon. BFE. Pumasok ako ng BFE. Buti hindi nga ako napunta sa DPWA. Joke lang. Siguro pag naging contractor na ako, mayaman na sana ako ngayon. Baka marami na akong ghost project. Pero hindi. Parang may napakinggan po ako na testimony nyo dati na bago po kayo nakakuha ng lisensya. Well, tumatak yun sa kasi na-invite yata kayo dati sa young people. May young people's program sa church. Based on your testimony na ilang beses ka din na failed sa... I know. Oo, brother. Board exam. Bago ko na-fail ng board exam, balik ko Diba, supposedly ang civil engineering, dapat 5 taon lang yan, brother. Pero umabot siya ng hanggang 7 taon actually. Oo. Pagkatapos ng 7 taon, nag-graduate yata ako kung hindi ako nagkakamali, April. April. Oo. Right after ng April, June, pumunta kami ng Manila. Kasi syempre, nag-review center ako. Okay. Pero at that time, brother, di ako agad pumasa Bagsak. Yung first attempt niyo. Pero nag-review center po kayo. Oo, nag-review center. Pero bagsak. Bagsak. Okay. Nung unang take ko, bagsak. Pangalawa, review center ulit yun, hindi? Review center. Nag-review center ka ulit kayo pangalawa? Diretso yun, brother. Ano yun, pasado na yung ikalawa? Wala, bagsak pa din. Unfortunately, bagsak ulit. Oo. And then yung pangatlo,
Nag-review center ulit konti kayo? konti na lang kasi 70 yung passing namin eh. Yung sa pangalawa? Sa pangatlo. Pero bagsak kayo sa pangatlo? Bagsak. Bagsak ulit sa pangatlo? Oo. Nag-review center kayo? Hindi, refresher na lang. Refresh. Ay, kaya nga sa civil kasi kailangan yata ng mga ganito. Hindi, ibig sabihin nun, pag kuwan kasi refresher, bale ilang buwan ba yung review kuwan namin nun? Medyo matagal-tagal din kasi, 3 buwan yata yung review. Yung refresher, papasok ka na lang ng parang 1 buwan. Isang buwan. Kulang-kulang. Oh. So, sa pangatlong attempt nyo, pang-apat. sa pangatlong attempt nyo, konti na lang sana. Konti na lang. And then, sa pang-apat, yun na. Pasado na. Doon ako pinasa ng Panginoon. Ayun. May kuwan yan, may story behind yan, brother eh. Parang napakinggan ko na yun eh. Ganto yan kasi nung doon muna tayo nung college ako. Okay lang, sige, okay lang. Sige. Okay lang po, Sige. okay lang. Manood lang po kayo ha. Magkwento muna ako sa inyo para mas maunawaan nyo kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay ko personally. Nung college ako, brother. Though Christian ako at that time. Pero hindi makita na Christian ako, brother. Bakit? Bakit? Kasi yung ginagawa ko ngayon noon, kumpara noon, talagang hindi ako nagsosulwining. Alam mo yun, yung parang kung isasama ka sa isang grupo, hindi nila madedetermine na ikaw pala ay anak ng Diyos. Siguro yun yung parang nagiging ko nun, stumbling block. Yun bang brother? Nagiging hadlang kung bakit sabi ng Panginoon sa akin, hindi kita ipapasa. Pero nung pang-apat kong brother, lahat ng mga nakakasalamuha ko, basta meron akong chance na mag-share ng Word of God. Nasisyaran niyo? Oo. Halos lahat, brother. Pati nung sa boarding house, at that time, lahat. Bago ako umalis, I see to it na dapat sila mabahagian ng salita ng Diyos. Kumbaga bago ka pinasa lang ng Lord sa ika-apat na na please nyo siya. Yes. Gumawa kayo ng something to please God. Tama. Ayun. Oo. Kumbaga brother, 'di ba sabi mo kanina may process. Hindi naman po pwedeng pagpalain ka na ng Diyos agad. Ang ginagawa. Oo. Kaya nga stewardship treasure. Mapunta tayo sa topic natin. Na na-enjoy ko siya ngayon kasi nung araw, talagang pinaghirapan ko din, brother. Ano sir, di ba nabanggit nyo kanina na galing kayo sa, syempre, sa pamilyang broke. Broke. Oo, walang-wala. Pero syempre, sa biyaya ng Lord sa ilang taon na nag-harvest nyo na at nag-harvest na kayo sa biyaya ng Lord kahit paano po sa inyo. Pero syempre, yung limited lang yung resources dati. According sa Pero dumating sa point na kayo po'y naturuan na sa pagbibigay. Ano yun sa naisabuhay nyo na yung generosity? Kasi sa church, syempre, kung sa personal natin na paggagastusin, syempre parang okay lang nabigyan yung ating sarili. Pero iba kasi yung setup natin ngayon na sa simbahan, nakikita po kasi namin yung buhay nyo na talagang on the go po kayo sa giving when it comes sa financial. Ano yun sir, naging madali ba sa inyo nung kayo po'y naturuan sa pagbibigay? Wala ba kayong struggle that time? Ano yung proseso? Hindi ba kayo nagalanganin nung naituro sa inyo yung... Siyempre, nung una, brother, lalo nang estudyante pa ako. Di ba sabi ko sa'yo kanina, naligtas ako second year high school. Second year high school, Oo. Siyempre, bata-bata pa tayo nun. Alam mo kung bakit talaga ako nagpatuloy sa Panginoon? Dahil sa camp. Saan po nanganap yung camp? Unang camp ko doon sa Santiago dati. Winter camps. December yun, brother. Hanggang nung nagtuloy-tuloy, syempre may summer camp nun eh. Nagtuloy-tuloy, pumunta kami ng Nagbakalan, Paway, Gabu, Lawag. Layo din. Oo, marami brother. Doon ako talagang masaya pala pag naging Kristiyano. Oo. At that time, syempre, giving, meron na silang mga preaching. Pero, sasabihin ko yung totoo, brother. Since nung high school kasi ako, brother, ang kadikit ko yung mayon, si Sir Rick, saka si Brother Gilbert. Pero si Brother Gilbert, kasi, medyo tumalikod na siya sa Panginoon. Pero sila yung mga kasangga ko dati. Kasabayan namin sina Pastor Michael. Okay. Oo. Pero nun yung sa regarding sa pagbibigay naman ng ikapo or tithes. Naturuan na kasi nun, brother. Since nun, magkano lang yung sahod ko talagang binibigay ko. Faithfully. Nagsimula ko sa maliit. Kung magkano yung nakikita ko sa baon ko,
Kung 40 isang linggo, di 4. Binibigay niyo talaga. Oo, binibigay ko talaga, brother. At ang kagandahan nun, kung kasi, lead by example din kasi yung tatay ko. Nakita ko sa kanya kung gaano siya katapat sa pagbibigay. Kasi kaya yung rule ng mga magulang natin bilang Makalaki isang talaga. tatay, kailangan mo talagang ipakita bilang isang tatay na ikaw yung lead. Oh. Ikaw dapat yung mamuno. Hindi po pwedeng sabihin mo sa mga anak mo na magbigay ka, pero ikaw naman hindi mo ginagawa. So naturuan kami, brother, noon. Pastor pa namin doon, hindi pa si Pastor Ronald. Pastor Peter, maanghang mag-preach Pastor Peter. O kahit may tao noon, talagang pag may ginawa kang mali, talagang... Pero I appreciate it. Kasi siguro kung ngayon, hindi kami naging sensitive. Kaya salamat, Pastor Peter. Ikaw ay naging daan kung anong buhay meron kami ngayon. O, kasi malaki yung parte nila, brother, talaga. Pero sa pagbibigay talaga, naturuan kami. At total, nakwento mo naman yan, natanong mo naman sa akin yan. Ikwento ko na lang din sa inyo. Itong bagay na to, di ba? Yung 100,000, medyo malaking bagay na yon. Kasi right after kasi na mag-loan ako. Na-istorya mo sa akin dati. Yes. Parang nag-inasal tayo sa part na yan. Oo, nakwento ko sa'yo. Kasi yung goal ko talaga, pag nakapag-employ ako or nakapasok ako sa BFP, 2018 nun, brother, nakapasok ako October 1, 2018. So pagkatapos ng training namin nun, hindi ako nagdalawang isip. Nag-loan ako ng 1 million. 1 million, malaking pera yun, brother, no? Di ba yung, magkano yung 10% nun? 100,000. 100,000. Hindi ka nagdalawang isip, brother. Binigay yun talaga sa Diyos. Wow. Binigay ko yun. Walang bawas yun. Tithes tsaka offering. Pero yung tithes, 100K lang talaga. Hindi kasali dun yung offering. Bukod pa yun. Pangalawa na naman, nag-loan ulit ako. Mas malaki. Ilang Lately million? lang. Ilang million po? Parang 1.1 yata. 1.1. Magkano naman yun? Bale 100,000 and 10. Binigay ko na naman sa Panginoon. Wow. Brother. Malaking pera. Nakaka-encourage naman. Parang kwan. Nakakahamon din. Oh. Pero hindi ko tinipid, di ba, ang Panginoon, brother? Kasi sabi ko nga sa'yo lahat yung nanggaling yun Ba't ko naman i-withdraw nagsasauli lang naman ako. Di ba? Ang galing. Oo. Ang galing ng ang ganda ng mindset na ganyan. Hindi naman akin yun. Parang katiwala nga lang tayo. Kung makita ng Panginoon yung faithfulness natin or yung obedience natin sa Kanya, mas maraming blessing niya ibibigay. Parang napapangaralan ako ngayon. Maganda. Hindi, yun talaga. Kasi kung pinagkatiwalaan ka ng Panginoon sa maliit, tapos binigyan ka ng malaki, tapos parang nanghinayang ka, parang ang laki na to Wow. Hindi ko na ibibigay sa Panginoon, hindi Kasi nakita ng Panginoon na pinagkatiwalaan ka niya sa maliit, tapos nung binigyan ka ng malaki, dapat ka naman nanghinayang, hindi, sabi ng Panginoon, hindi ka na makakaulit. Galing. Ang ganda yan. Oo, edi syempre, pag mas lublehin mo pa nga sana kung hanggat maaari. So kung sa malaki na yan, tapos mapagkakatiwalaan ka pa, baka sa susunod, mas malaki na naman. Yes. Ayun, ang ganda na. Dapat maging generous tayo, kapatid. Kung sa Panginoon lang din naman, walang imposible sa Kanya. Sir, since patapos na tayo. Sige, yan yung... Kaya pa ba ng oras natin? Kaya pa. So, dumating ba sa point na, syempre, lalo na sa atin, hindi naman tayo lumaki na, sa inyo, syempre sa inyo, bata kayo nakakilala sa Diyos. Pero gayon pa man, wala namang excuse dumating ba sa buhay po ninyo na nagkaroon kayo ng parang may hadlang sa pagbibigay? Parang na-hesitate kayo na, parang questionan nyo na yung part ng giving. Meron ba sa DJ Unos di pa nagbiag sa Ilocano? At meron ba yung point na parang you question about giving na? Parang ganun. Sa akin, brother, hindi. Kasi nabanggit nyo kanina na by example, yung tatay nyo kasi laking impact yun. Kasi nung magsasaka pa lang siya, brother, kung magkano or kung ilang sako yung nagiging harvest niya sa palay. Sa palay. Yun talaga. Oo, literal na sako-sako, brother. Pinupunta namin yun sa church. Yung lolo namin nun, nung buhay pa siya, sabi niya, parang, ba't may bibigay? Parang ganun. Si Lolong Johnny. Oo.
Pero sabi ng Panginoon, siya yung ng daddy ko, ang Panginoon ang nagbigay niyan eh. Kaya ako, never naging hadlang yung pagbibigay ko ng tithes sa Panginoon. Pero pero curious lang ako sa Gusto ko lang itanong sa part na, sabi mo kanina, di ba, na siyempre humiram kayo sa government, nag-loan kayo. Siyempre yung 1,000,000, malaki na yung tithe mo. Malaki. Sa 100,000. Dumating ba sa point na, siyempre yung maiiwan sa inyo is 900,000. Siyempre, iba-budget mo yan eh. I mean, may paglalaanan ka kaya ka humiram. Dumating ba sa point na parang masyo-short ako sa natira? Dumating ba? Naisip nyo ba yun na part na yun? Kasi, yun nga, malaking maganda na na manggagaling sa inyo based on your experience na syempre yung 100,000 ang laking bagay na yun. Pero since na natutunan nyo po yung prinsipyo ng pagbibigay, in your own experience, meron ba dati na napaisip kayo na kasi kailangan to sa parang ganun? Wala naman. Wala talaga. Oo. Oh, galing. Kwan brother, ang nangyayari kasi niyan, parang lumalim na din ako sa pananampalataya. Parang lumalim na yung naging relasyon namin ng Panginoon. Basta ang akin lang, pag may problema ako, linuluhod ko lang sa Panginoon. Regarding naman sa treasure na yan kasi pera. Alam mo brother, ngayon may asawa na ako eh. May asawa at mga anak. Ilan po yung asawa niyo? Isa lang. Grabe naman. Isa lang. Isa lang. Siyempre, isa lang. Pero yung regarding naman sa bagay na yun, brother, nag-loan ako para i-invest naman. Invest na. Sa business. Kasi may maliit na business kami. Yung unang loan ko napunta sa bahay, sa second floor. Opo. Sa pangalawang loan, yun yung parang naiikot ko yun. Sa business niyo na po. Maraming brother, marami akong gustong bilhin, sasakyan, mga damit, lahat. Siyempre, once ko yun. Pero sabi ko naman, parang hindi ko pa kailangan yan. Siguro by the time na pagpalain pa ako ng Panginoon, siguro saka na yung mga bagay na yun. Pero never kong naisip, brother, na dahil lang sa nasa-short ako, tapos i-withdraw ko yung tithes offering ko. Hindi. Mas lalo ko pang kina-challenge ang Panginoon na Panginoon, mas lalo mo pa akong pagpalain sa resources ko. Kasi, bakit? Tapat. Gusto kong makatulong hindi lang sa pamilya ko, kundi sa mga taong nakapalibot sa amin. Mga pinsan ko, pamangkin, kasi marami ding minsan lumalapit sa amin, brother. Sa totoo lang. Pero hindi ko naman lahat sila mapagbigyan. Kasi nga may pamilya na din ako. May business nga kami pero hindi ko naman sarili yun eh. Kumbaga corporate yun. Sa family. Oo, sa family. So hindi ko po pwedeng kuha ako ng kuha doon. Baka di ko na mamalayan. Bagsak na yung company. Kaya yun yung iniisip ko. Kaya yung prayer ko sa Panginoon ngayon, brother. Magtatapat pa ako, Panginoon. Kung anong sabihin mo sa akin, susundin ko at gagawin ko. For the sake of my family. Kasi yung iniisip ko ngayon, brother, hindi na lang pansarili. Sa totoo lang, para sa pamilya ko na. Para sa mga anak ko. Pagkita ko lang sila na may maiwan lang din ako na konting, siguro hindi naman kalakihan, kabunggahan na maiwan ko sa kanila kung sakaling kunin ako ng Panginoon ng maaga. At least, hindi na sila mababurden na, saan kami kukuha ng ganito? At least, meron na silang establish. Pero sabi ko nga to God be the glory, ang Panginoon lang talaga yung nagdadagdag. Tinitignan kasi ng Panginoon kung gaano ka pa konti. Isa pa brother, ang may papayo ko talaga. Pag nandun ka na sa tugatog ng tagumpay, na sinasabi nila, kasi alam ko... Ang lalim ng tugatog. Oo. Ano yung tugatog po? Nasa kapik ka na ng one brother. Papunta ka na dun sa, alam mo yun, kumbaga sa Mount Everest, kung nasa tuktok ka na, pinagpala ka na. Though hindi naman tayo gaya ng iba, sa flood control na billion-billion pinag-uusapan. ang advantage lang natin, may Diyos tayo. Ligtas tayo. May peace of mind tayo, sila wala. Yun yung pinaka-the best. Yun yung hindi ko maiwan-iwan eh. Na kahit minsan wala lang akong pera. Tulad ngayon, wala akong pera, brother. Oo, bukas magsasahod ako, magkano sahod ko? 2,700. Tingnan mo yung 2,700, makakasya siguro sa family. Pero, maganda din, sir. I mean, kung tinitignan namin yung family nyo, syempre, when it comes sa needs ng family ay talagang all out talaga kayo. I mean, hindi nyo pinapabayaan yung mga bata eh. Kasi nakikita ko yung mga kids nyo din, mga baby nyo. Kahit papaano talaga sinisikap nyo na, I mean, iparamdam sa kanila yung blessing ng Lord eh. Hindi ka, I'm not comparing sa other na bata, pero na-appreciate ko lang the way na how you treat your family. Even though sabi nga natin na sometimes may short
shortage. Pero parang hindi mo ramdam o hindi mo kita sa family niyo na di ba, yung nabanggit ko nga kanina, yung sasahurin po kasi. Pero blessing na yung mga Blessing bata. yan. Biyaya lang talaga. Bata pa lang pero at least napaparamdam nyo na may blessing talaga kapag susunod sa Ang religion. kagandahan yan, brother, ang pamilya ko kasi, pag umaga, paggising namin mga anak ko, kunwari, nagising yung una, panganay. Pag-pray na ako, dalawa kami, pinapakikinig ko sa kanya. Ni mama, si ma'am nyo po, si misis nyo po. Ako. Kayo Oo, mismo yung dapat i-pray. Oo. Pinag-i-pray nyo yung Sila, na pag lumaki Yung nila, family. parang, alam mo yun, by example, gusto kong makita nila na habang malakas pa ako, gusto kong habang maliit pa sila, makita nila na kailangan nila ang Panginoon. Oo. Ang ganda yan. Oo, balik tayo sa kwan kanina, brother. Yung sa tugatog ng tagumpay. Kala ko nakalimutan nyo po Kasi yung hindi- tugatog. Hindi pa tayo tapos doon. Sige po. Pag nandun na tayo sa peak na yun, kasi minsan pag pinagpala na tayo ng Panginoon, nakakalimot na tayo sa Panginoon. Kailangan ba din yung humility? Kung anong meron tayo ngayon, maging kontento lang muna tayo. Siguro sabi ng Panginoon, hindi mo pa kaya, anak. Pero pag nakita niya na yung puso mo, yung desire mo sa gawain ng Panginoon, kasi kahit pinagpapala ka naman, hindi ka naman nag-share. Kuripot ka naman. Doon nagtatights ka, pero alam mo na able ka naman tumulong sa mga kapwa mo, pero hindi mo binibigay. Minsan, yun din yung nagiging mitya. Kaya hindi pa tayo mas binubuhos ng Panginoon yung blessing. So, yun, yung gusto ko na pag ikaw, nandun ka na sa tugatog ng tagumpay, kasi nakikita ko din, brother, na kanina. Saludo din ako sa Kaya parang kwan lang din, na humility talaga. Hindi wag lang tayo makalimot sa Panginoon kasi siya talaga yung source ng lahat. Talino mo, protection natin sa araw-araw. Kasi kung naging mapagmataas na tayo, baka kunin na tayo ng Panginoon, di ba? So, yun. Maganda pag may treasure tsaka resources tayo, lang. Kailangan lang din natin talagang pahalagahan at kailangan din natin i-manage ng maayos. Time management din. Kasi kung more on sa treasure ka na lang, wala ka na sa gawain ng Panginoon, hindi, wala na, hindi imbalance na. Lulubog ka na, di ba? Meron nga ako nabasa, yung agila, di ba, nasa tugatog ng tagumpay. Pag hindi balas yung pakpak niya, pag naputol yung isa, lagapak. Bagsak talaga. Dahil sa sobrang taas, pag bumagsak ka, masakit. So, yun yung laging pinapaalala sa akin ng Panginoon. Ganda. Ayan. Masarap, brother, pag may resources ka. At the same time, hindi ka nagiging madamo. Kaya nabanggit nyo kanina na maganda din sa feeling na nakakatulong. Kasi ramdam mo yun eh. Yung mensahe na bit-bit natin, lalo na yung gospel, iba din yun eh. I mean, intact na yun. Pero sa atin na bilang pinagkatiwalaan din ng Diyos kahit papaano, kung tayo pa kung ano yung resources natin, parang gaan sa pakiramdam. Tama. Kaya amen, more blessing po sa inyo. Para mas marami pa po kayong matulungan. Salamat, brother. Kasi personally sa akin, di ba? Siyempre, malakas ako sa iyo eh. Okay, ilang ano lang, konting sersidni lang eh. Lalo na kung meron eh, hindi nyo pinagdadamot yung inyong Pag meron naman, brother, why not, di ba? Pero kung talagang wala, doon ako nagpapasensya sa mga humihiram sa atin. Pero ang gusto ko lang talaga yung pagpalain ako ng Panginoon materially, financially, spiritually, lahat. Pag financially kasi pinagpala ka ng Panginoon, mas marami kang magagawa. Naniniwala ka ba dun, brother? Tama po. Pag pinagpala ka ng Panginoon, kunwari, binigyan ka ng amount na medyo may kalakihan. Yung bagay na yun, syempre, hindi mo ipagdadamot yun kasi may Diyos ka na eh. May Kristo ka na sa puso mo eh. Lahat yun, maraming magagawa yun. Tutulungan mo ang pastor natin. Pag nangailangan sila, tama? Tama po. O pag nag-tap sa'yo, humingi ng tulong ng konti. Siyempre, alangan di mo bigyan. Or kahit hindi siya humingi ng tulong, hindi bibigyan mo din. O kusa. Ganun din yung mga kwan natin sa beautification ng church natin. Siya hindi naman makakausad yung kung walang pera, tama? Tama. Oo. So, lahat tayo, lahat yun. Kailangan talaga. Sasakyan, maganda nga sasakyan mo, wala ka naman pang gas. Walang pang maintenance. Useless din, di ba? Tama po. Kaya sa mundong ibabaw na to, practical din naman na maging kwan tayo.
maging balance lang. Tama po. Hindi lang yung, spiritual ako, lagi akong nananalangin, brother. Pero wala din naman. Wala naman action. Hindi, paano ka magkakaroon ng treasure? Paano ka magkakaroon ng pera? Umaasa ka lang din naman sa anak mo. Umaasa ka. Hindi. Dapat ikaw mismo yung gumalaw para magkaroon ka ng treasure. Pero sabi ko nga, stewardship tayo ngayong buwan. Kailangan din natin na maging maayos tayo sa pag ma-manage nito kasi pinagkatiwala na ng Panginoon. Meron din ako isang favorite verse, brother. Mabanggit ko lang din sa iyo. Yung siguro ginagamit natin sa soul winning to. Sa James 4:14. Ang buhay natin dito sa babaw ng lupa. Saglit lang, parang kinumpara pa nga sa sa usok. Yung usok hindi naman niya magtatagal. Tama? Na pag nawala yan, saglit lang, mga ilang segundo lang mawawala na. Yun lang yung buhay natin. Kaya habang nasa ibabaw pa ako ng lupa, meron pa akong mission dito. Ang prayer ko sa Panginoon, pagpalain mo ako, Panginoon. Yun lang naman eh. Pero yun yung prayer ko, hindi dahil para magmataas, kundi para mas marami. Yun nga yung puso ko kasi, brother, parang malambot. Nakikita lang ako ng mga parang nahihirapan dyan. Parang gusto ko agad tulungan sila. Yun yung walang kaplastikan talaga, brother. Yun, ganun ka lambot yung puso ko sa mga taong nangangailangan. Na minsan kahit walang-wala na ako, parang gagawa ko ng paraan para at least matulungan ko lang din sila ng kahit konti lang. Yun yung... So, sana lahat ng prayer ko sa Panginoon, pagbigyan sana. Kasi marami pa tayong pangarap sa buhay, brother. Medyo mataas. Pero yung dahil sa kataasan niya, alam kong ibibigay sa Panginoon, ng Panginoon niya sa atin. Siyempre, nakikita niya naman po yung puso ninyo. At the same time, you're doing something. To please God at the same time. At alam naman po natin na hindi na imposible sa tamang oras. Meron sa yung regarding sa sa pagtulong. I think nasa Proverbs yata 'yon, chapter 4 verse 23 na withhold not. I mean, huwag mong ipagdamot. Kung kaya mo naman, parang ganun. Kung meron ka tapos sabihin mong wala. So Sid, patapos na tayo. Meron na lang isang pangalawa na yan, isang tanong na lang. And then it is more on advices na. Okay. Sa amin, sa mga nakikinig din, for encouragement at the same time for challenge na din, ano yung mga steps? Ano yung mga hakbang na dapat bibigyan mo kami ng advice? Ano yung mga dapat naming gawin so that magpapatuloy po kami when it comes sa treasure or financial, hindi po kami manghihinayang to give it to the Lord. Okay. Alam naman natin, brother, na ito lang may bibigay kong advice sa inyo mga kapatid. Na, di ba nagsimula kami sa walang-wala. At ngayon, medyo na-enjoy namin yung blessing. Amen. Gusto ko lang iparating sa inyo na patuloy lang tayo. Mag-obey lang tayo sa sinasabi ng Word of God, Bible. Huwag lang tayong lumayo doon. Kasi once na lumayo tayo sa salita ng Diyos, sa gawain ng Panginoon, that's the time na talagang papasok yung kaaway. Pag pumasok yung kaaway, hindi tayo nakabalik sa Panginoon, yun yung mahirap. Pag ikaw, kunwari ako, minsan mahirap ang buhay, may ups and downs talaga, hindi mo maiwasan. Sa pagbibigay talaga, macha-challenge ka. Na yung pera mong yun, kung maalala mo yung sa widow. Ito. Oo. Di ba? Si Jeremiah, para sa kanila lang yan mag-anak yung mag-ina, binigay pa rin niya. Mas inuna niya pa din yung lingkod ng Panginoon. Meron din yung widow pero sobrang mahirap din na huling pera na niya. Kung maalala mo, binigay lahat niya yun. Kaya ang gusto kong ikuan lang sa inyo, huwag niyong pagdamutan ang Panginoon. Whether pinagpapala kayo or hindi. Wag niyong i-withdraw yung para sa Panginoon ay para sa Panginoon. Wag niyo kayong magdadalawang isip na, hindi, akin na to Ba't ko pa ibibigay? Doon ako nagsimula, brother. Kasi doon nakikita ng Panginoon yung, alam mo, yung mustard seed na faith. Maliit lang na faith. Oo, maliit lang. Yun yung gusto ng Panginoon Yung umasa lang tayo sa Kanya, hindi tayo umasa sa mga iba. Doon ako kumukuha or humuhugot ng lakas. Sabi ko nga, biyaya lang talaga ng Panginoon kaya nakakapagpatuloy tayo. Na nagpapasalamat ako sa Panginoon na kung anong meron ako ngayon.
Siya lang talaga lahat. Kaya kayo, mga young people, lahat-lahat ng mga kapwa ko, Ironman, ladies, lang, kung anong meron tayo ngayon, kung kakarampot lang, maging faithful lang tayo doon. Huwag mong isipin na mawawalan ka. Kasi siya yung may source eh. Siya yung lahat. Di ba? Kaya niyang ibigay lahat. Walang imposible sa kanya. Kaya, ibigay mo kung anong para sa Diyos. Ang kay Juan ay kay Juan, di ba? Ang kay Pedro ay kang Pedro. So, yun lang naman yung akin. Na kailangan lang natin lakihan yung pananampalataya natin sa Panginoon. Regardless of what status meron sa atin ngayon. Mayaman ka man, pobre na sinasabi, meron ka man or wala, ang importante, sumusunod ka sa commandment ng Panginoon. Yun lang naman yung gusto ng Panginoon, sumunod tayo eh. Pero sa katigasan ng ulo kasi natin minsan, doon tayo na de-deprive yung blessing. Yun, wala lang akong masyadong ikwan lang. Tawag dito, payo. Kundi sumunod lang tayo. Regardless of what status na meron tayo ngayon. Mahirap tayo, sunod lang. Hindi naman, bakit magtatagal ba yung kahirapan natin? Sinusubok lang tayo ng Panginoon, mga kapatid. Yun lang yung gustong makita. Amen. So, thank you, Sir Sid. Ayan, ang ganda po ng puntos, no? Na, syempre, when it comes sa treasure, kailangan talaga ng pananampalataya. Kasi, yun na, kung ano yung meron sa atin, kung maliit ngayon, still you need faith to give kung ano yung para sa Diyos. At kung darating man yung araw na bless tayo ng Diyos ng malaki, still, huwag tayong hesitant to give. Kung ano yung para sa Diyos. Oo. So it takes faith talaga. Pananampalataya lang. Pananampalataya. So maging tapat sa maliit at maging tapat sa malaki. Kasi kung hindi tayo magiging tapat sa maliit, hindi tayo pagkakatiwalaan ng Diyos ng mas malaki. Amen. So salamat Sir Sid sa testimony ng iyong buhay. Sana ay sa mga nakinig at nakikinig ay marami po kayong napulot. Ang ganda. Ang ganda ng mga na-share po sa atin. Pagiging tapat sa pagbibigay sa Diyos. Huwag po tayong manghinayang at just keep on giving to God. Because at the end of the day, mayaman ang Diyos. At kung ang Diyos yung nagbigay, ay mas malaki yung ibibigay. Hindi mo kaya. Baka hindi natin kakayanin ang blessing. Kaya panghahawakan ko yun, Sir Sid, na sinabi mo, na minsan, siyempre, normally ako tao lang, minsan kung may mga blessing, ay parang hesitant ka na to give kung ano yung para sa Diyos. But at the end of the day, sa Diyos kasi yan eh. Tama. Sa Diyos yan. Hindi mo pagmamayari yan. Diba, dapat ibigay yung para sa Diyos. Para sa Diyos, para sa Diyos. Isasabuhay ko yan para ma-experience po natin yung mas marami pang blessing ng Diyos. Amen? So once again, thank you Sir Sid. Sana hindi po ito yung una at huli na gusto ko maimbita ulit kasi masarap yun. Diba? Pag-interview namin sa iyo, siguro sa mga staff ng Pilgrim Talks. Kahit bukas ulit, okay lang. Sabi niya kanina, no? Sabi ni Sir Sid kanina na sahod niya bukas. So, malay mo. Yun nga lang, 2.7. 2.7. Malaki na yun, malaki na yun. Ha? Ayan, so once again, salamat po sa mga nanonood. Ay, abangan nyo po ito sa pag-post sa ating page. Ayan, Sir Sid, salamat po. Thank you, brother. Thank you for the privilege na may bahagi din yung testimonya ko. Okay, nakapakinig po tayo ng magandang testimony sa gabing ito because real lives bring real lessons. This is Pilgrim Talks.